What? No, ayoko ate. Hindi ako magpapaksal sa lalaking yun. Mulalas ng 25 taong gulang na si Amethyst. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at akma nang aalis nang pigilan siya ng kapatid. Ami, please, just listen to me first. Anito hawak ang kamay niya. Ami, ito na lang ang tanging paraan para hindi mo wala ang company sa atin. Alam mo naman na hirap na ang kumpanya na bumawi sa laki ng mga utang na naiwan ni na mom and dad. Hindi ko na rin alam kung saan kukuha ng pera para bawasan ng pagkakautang natin. Nagbibigay naman ako ate. Halos 80% nga ng mga kinikita ko sa bawat paintings na naibebenta ko ay binibigay ko na para lang makabayad tayo kagad ng utang. But you know that it's still not enough, Ami. I'm so thankful na tumutulong ka sa akin sa problema ng company. Even though ako na dapat ang umaako nito bilang CEO. Pero kahit pagtulungan natin, hindi pa rin talaga natin kaya. At kaya pumayag ka sa proposal ng gagong Gildark Silvestre na yon? Pumayag ka na magpakasal ako sa kanya nang hindi ko alam? Ate naman, buhay ko ang itinaya mo. Gumawa ka ng desisyon na wala man lang akong kaalam-alam. Hindi na niya napigilang sumigaw dala ng frustration. Natameme ang ate niya at bagsak ang mga balikat na naupo sa couch. Sunod niyang narinig ang paghikbi nito at ang pagtakip nito ng muka. I'm sorry, Amethyst. Wala na kasi ako maisip na paraan. Ginigipit na kasi tayo ng mga pinagkakautangan ni na mom at dad. At kung hindi pa natin ito mababayaran, kukunin na nila ang company sa atin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Umiiyak na wika nito. Nasapon na lamang ni Amethyst ang kanyang noo at kumagat sa kanyang ibabang labi. Kahit siya'y apektado na rin sa problemang naiwan ng mga magulang nila na 3 taon nang wala dahil sa car accident na kinasangkutan ng mga ito. Sa ate ko rin niya bumagsak ang pamamalakad ng De Castro Clothing o DC Clothing na pagmamayari ng pamilya nila, kabilang na roon ang mga utang pa ng mga magulang nila para sa kumpanya. Tinutulungan naman niya ang ate niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinikita niya sa mga paintings na ginagawa. Kilalang painter and writer naman si Amethyst, kaya malaki na ang value ng mga art niya at may sariling art boutique na rin siya. Pero tama ito, kahit mag-abot siya ng tulong ay hindi pa rin sapat. You're right, Ami. It was my fault na gumawa ako ng desisyon na hindi hinihingi ang opinion mo. I'm sorry again. Kakausapin ko na lang ulit si Gildark bukas para sabihin wag nang ituloy ang agreement. Anang ate niya at tumingala sa kanya. Pumilit ito ng ngiti na bigo namang maipakita sa kanya. Napabuga na lamang ng malalim na paghinga si Amethyst at pabagsak na umupo sa tabi ng ate niya. Kahit galit siya sa ginawang desisyon nito, ay hindi pa rin niya maiwasang masakta na makita itong umiiyak. Silang dalawa na lamang kasi ang natitira na magkapamilya, kaya't wala na silang masasandalan kundi ang isa't isa na lang. Tamahan ka na ate. Mamaya makita ka pa ni Carlos na umiiyak, isipin nun ako pa nagpaiyak sa'yo. Anya pagtukoy sa anak nito na 4 na taong gulang. Single mamang ate niya dahil sumama sa iba ang Canadian boyfriend nito na nakabuntis dito. Tumingin lang naman sa kanya ang ate niyang maluha-luha pa rin. Paano ka ba nilapitan ni Gildark ate? At paano niya nalaman ng problema natin sa utang? Kalmadong tanong niya. Just like what I've said, it was 5 days ago nang makita kami sa isang restaurant. Nilapitan niya ako at kinumpirma kung may malaking utang nga ba tayong binabayaran at nakasalalay na ang kumpanya. Simula nito bago humugot ng malalim na paghinga. Sabi niya narinig niya lang ang problema natin sa ibang business affiliates niya. And upon hearing it, hinanap niya ako kaagad to confirm it. At doon na niya sinabi ang offer niya. Bumaling ito sa kanya at humawak sa kamay niya. Tinignan niya muna yon bago tumingin sa mukha nito. Nadala na ako sa offer niya nung araw na yun, Ami. Ang sabi kasi niya, aside sa babayaran niya ang buong mga utang natin, mag-i-invest din ang company niya sa atin at hindi niya kukunin ang ownership ng company sa atin. It was a very tempting offer to reject, especially sa sitwasyon natin ngayon. Kaya pumayag ako agad without your consent. I'm so sorry, Ami. Napabuntong hininga si Amethyst. Nawala na ang galit sa kanyang dibdib. Naiintindihan naman niya ang ate niya. Desperada na kasi talaga ito. Hindi lang talaga niya inaasahan ang isinalubong sa kanya nito kanina na pumayag itong ipakasal siya. At hindi lang sa kung sino-sino at basta-basta ng lalaki, kundi sa kasalukuyang CEO pa ng Silvestre Lending Company na high school ex-boyfriend niya. At ano na naman ang makukuha ng gagong yun sa atin if ever na pumayag ako?
I know that jerk. Hindi yun gagawa ng ganito kalaking effort kung wala siyang mapapala. Sa 2 taong naging magkasintahan sila noong mga high school pa lang sila, marami-rami na rin silang alam sa isa't isa. At kahit pa halos 7 taon nang dumaan, masasabi niyang kilalang kilala pa rin niya ito. Honestly, hindi ko rin alam. Sagot ng ate niya na ikinalukot ng kanyang noo. Tinanong ko rin kasi sa kanya yan. I know he's your ex-boyfriend at bilang ate mo, gusto kong malaman kung anong pakay niya sa'yo at kung anong mapapala niya at ng kumpanya niya sa agreement. Pero wala naman siyang sinabi. Ang sabi lang niya ay sa'yo niya lang daw sasabihin ang dahilan kapag pumayag ka. Napairap sa hangin si Amethyst at napailing, maisip pa lang ang babaero niyang ex-boyfriend. Isa yun sa dahilan kaya siya nakipag-break dito noon. At ngayon, kahit na matagal na silang hindi nagkikita nito, ay naririnig pa rin naman niya ang pangalan nito at nakikita pa rin sa mga social media. Laman ito ng balita dahil sa kung sino-sinong babae ang nalilink dito. Kaya naman hindi niya matukoy kung ano ang tumatakbo sa utak ni Gildark na gusto siya nitong pakasalan. I never dream of marrying a cheater like him. Like never, ate. Gigil niyang sabi na paggawan ay napabuntong hininga rin. Pero hindi ko rin naman kaya na makitang mawalang kumpanyang pinaghirapang itaguyod ni na mom at dad. Ami, hindi mo kailangan gawin. Pasensya ka na kung pinangunahan kita. Ako na lang ang hahanap ng ibang paraan. Huwag na lang natin tong ituloy. Anito, pero siya na ang umiling. Huwag na ate, ako nang bahala. Kakausapin ko na lang si Gildark tungkol sa offer niya. Are you sure? Kaya mong makisama ulit sa ex-boyfriend mo? Ako nang bahala sa bagay na yan ate. Gagawin ko na lang to para sa kapakanan ng kumpanya. Hindi na ako masasaktan ulit sa lalaking yun dahil para lang naman sa agreement tong gagawin ko. I will never let myself to fall in love with him again. Tinitigan siya ng ate niya na para bang sinisigurado kung seryoso siya. Kalaunan ay tumango rin ito. Kung sigurado ka na talaga, here, ibinigay niya sa akin to, sabi niya ibigay ko sa'yo. Anito at inabot sa kanyang isang card. Binasa niya ito saglit na wala namang ibang laman kundi pangalan lang ng restaurant at kung anong araw at oras nito gustong makipagkita. Thank you so much, Ami, and I'm really sorry again. Kung may ibang mabilis na paraan pa sana ay hindi na natin kailangang humantong dito. Lalo ka na. Mapait na wika ng ate niya at niyakap siya. Ayos lang ate, kesa naman mawala ang company sa atin. Anya at yumakap din sa ate niya. 2 araw ang makalipas ay nagtungo na si Amethyst sa restaurant na nakasaad sa card na inabot ng ate niya. Medyo nagmamadali siya dahil almost 10 minutes late na siya. Nalibang kasi siya sa mga ipinipinta niya kaya nakaligtaan niya ang oras. Nang makarating siya ay nilapitan agad niya ang receptionist. Excuse me, miss. I have a reservation under the name of... I thought you'll never come. Anang tinig na pumutol sa pagsasalita niya. Hinarap niya ito at doon ay nakita niya si Gildark. Lihim siyang napalunok. Sa dumaan na halos 7 taon mula nang maghiwalay sila, yun pa lamang ang unang beses na makikita muli sila ng personal. Medyo nailang tuloy siya dahil hindi niya maitatanggi na naging mas gwapo ito kaysa noong boyfriend niya pa ito na parang totoy pa. Ngayon ay mas kulado na ito, mas matured at mas agaw pansin ang gandang lalaki. Tumikim siya para i-compose ang sarili. Sorry, medyo nahuli ako. Marami lang akong tinapos na artwork kanina. Nakaligtaan ko ang oras. But what's important now is I'm here. So, pwede ba pag-usapan na natin ang dapat pag-usapan? Kasual niyang sabi na para bang hindi siya affected sa muling pagkikita nila. Ngumisi naman si Gildark ng bahagya na ikinainis niya. Ewan ba niya? Kahit matagal na ay may inis pa rin siyang nararamdaman dito dahil sa nagawa nito sa kanya noon. Sure, shall we? Anito at kumumpas pa. Tumingin ito sa receptionist at tumiti rito. Nahuli pa ni Amethyst ang kilig na receptionist bago sila lumakad patungo sa table niya. Hindi pa rin nagbabago, babaero pa rin. Bulong niya na narinig din pala ni Gildark. Sinong babaero? Hindi na ako ganun ah. I already changed Amethyst. Anito na tinaasan niya ng kilay. Really? Parang ang hirap na maniwala. Oh, come on, Ami. I'm telling you the truth. Noon yun, okay? Iniwan ko na ang nakaraan kong yan. Depensa nito, saktong nakarating na sila sa table nila. Humila ito ng upuan para sa kanya. Inirapan niya muna ito bago na upo. And besides, we're getting married soon. So ayaw ko naman na magselos ka nang wala namang dahilan.
Pumitik ang isang kilay ni Amethyst at mataray na tinitigan si Gildark na malaki na ang pagkakangisi. As if Mr. Silvestre. Tigil niyang bulyaw dito. Kung wala lang sila sa restaurant, baka nga nasigawan na niya ito. As if what? Soon to be Mrs. Silvestre. Sa halip ay balik nito na mas lalo niyang ikinainis. Padabog siyang tumayo na umagaw sa atensyon ng ibang kumakain. Nahiya tuloy siya at mabilis na bumalik sa pagkakaupo. What? Why are you acting like that, Ami? Hindi ba't kaya ka nandito ay dahil payag ka na sa ino-offer ko? You're going to marry me and in return, tutulungan ko kayo ng ate mo sa mga utang niyo. At anong makukuha mong kapalit? Mabilis niyang putol sa sinasabi nito. Hindi ako naniniwala na wala kang mapapala sa agreement na to. So tell me, anong makukuha mo kung pumayag ako? Sandali siyang pinakatitigan ng binata. Marahil ay nabigla sa pagiging straightforward niya. Maya-maya ay napabuntong hininga ito. To keep my position at the company. Sagot nito na tila may mabigat na problema. Muli itong napabuntong hininga. It's been 5 months already since nung pinagbantaan ako ni Dad na kailangan ko nang magpakasal. According to him, nawawalan na ng tiwala at kumpiyansa sa akin ng mga business affiliate namin dahil sa mga accusations against sa akin. Kapag wala pa akong ginawa, mas titindi lang ang pagdududa sa akin ng mga business affiliates namin at maaaring maging problema ng company yun. Kaya gusto ni Dad na ipakasal na ako para matapos na ang aligasyon sa akin. Napapalatak si Amethyst at napailing. Hindi nakatakataka na dahil yan sa pagiging babaero mo. Kahit sa ang news network at social media platforms, kalat na kung sino-sino ang kasama mo. Hindi ka na nagbago. May pait at irita niyang komento. Hindi naman kasi totoo ang mga yun. Ilan sa mga babaeng nakakausap ko ay parte ng trabaho. Ang mga tao na walang magawa lang ang gumagawa at nagpapalaki ng issue. Depensa naman ito, nakalaunan ay ngumisi. But hey, hindi mo naman sinabi na updated ka pa rin pala sa akin. Inaalam mo pa rin ang mga nangyayari sa akin. Muling pumitik ang kilay niya sa iritasyon. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala na akong pakialam sa'yo, Gildark. Kasalanan ko bang palagi kang nai-issue sa pamababae mo? Hey, calm down. I'm just joking. Napakapikon mo pa rin talaga, Ami. Walang pinagbago. Natatawang pangaasal nito. Masamang tinitigan na lamang ito ni Amethyst. Naawat din naman sila pansamantala nang dumating ang mga pagkain nila. So bakit ako naisipan mong alokin ng kasal? Tanong ni Amethyst pagkuwan. Natigil sandali sa pagkain si Gildark at tumingin sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano, para madali sa'yo na gawin akong sangkalan sa mga magulang mo para sa mga kalokohan mo? What? Of course not. Mariing giit nito. Kaya ikaw ang pinili ko ay dahil ayoko na maikasal sa ibang babae na hindi ko naman kilala. Natigilan si Amethyst. Pumitik ang isang kilay niya na parang hudyat ni Gildark na magpatuloy pa. Ang gusto kasi ni Dad, ipakasal ako sa isa sa mga anak ng mga kaibigan niya sa negosyo. Wala akong magawa dahil tatanggalin niya ako sa posisyon ko ngayon sa kumpanya kapag tumanggi ako. Kaya umuo na lang ako. Until narinig ko sa isa sa mga business partners namin na may problema kayo at ang company niyo. Hinanap ko ang ate mo to confirm it. And doong sinabi niya ang totoo, naisip ko na mag-alok ng offer na pareho tayong makikinabang. Ipinalam ko kaagad to kay Dad. At wala naman siyang tutol basta mapapayag lang kita. Ngumiti ito ng simple sa dalaga. At ewan ba niya, bigla na lamang pumintig ng malakas ang puso niya. Lihim tuloy niyang nakurot ang hita. Ikaw ang pinili ko dahil may pinagsamahan na rin tayo doon, Amethyst. Kilala mo na ako at kilala na rin kita. Though hindi naging maganda ang ending ng love story natin nun. Pero malay mo, maayos pa natin ngayon. There's always a second chance, sabi nga nila, right? Ang kaninang malakas na pintig ng puso ni Amethyst ay biglang napalitan ng bisit. Ganon kabilis, kaya muli na naman itong nakatanggap ng matalas na irap sa kanya. Hindi ako nagpunta rito para sa second chance na sinasabi mo, Gildark. I'm here for our company, and ganon ka rin, right? Doon na lang tayo mag-focus, hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo. Irritable niyang sabi rito. Nakibit-balikat naman ito at muling nagpatuloy sa pagkain. Sinabay na rin nila sa pagkain ng pag-uusap sa mangyayaring agreement kasama kung kailan ang kasal. Next week? Bakit ang bilis naman yata? Gulat na tanong ni Amethyst sa iminungkahing araw ng kasal nila ni Gildark. I told you, it's been 5 months already. Naghihintay na rin si Dad ng confirmation galing sa'yo. Pag uwi ko mamaya, sasabihin ko na sa kanya na pumayag ka na para maasikaso na agad ang wedding natin. Sobrang aga naman kasi.
Hindi pa ako ready nun. Pumayag ka na, Ami, please. The sooner the better kasi para tumigil na ang mga issue sa akin. Ikaw naman ang masusunod sa wedding na gusto mo. Of course, ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Sa huli ay wala na ring nagawa si Amethyst kundi ang pumayag. Matapos mapagkasunduan ng araw ng kasal, ay sinunod din nila ang utang na naiwan ng mga magulang nila at ang pag-invest ng company nito sa kanila. Mga bandang 3:00 ng hapon nang matapos ang pag-uusap nila na naging maayos din naman bago sila naghiwalay. In fairness, hindi ko ina-expect na magiging ganong kabilis ang pag-uusap namin after almost 7 years na hindi kami nakita ulit. But still, mayabang pa rin siya at nakakairita. Bulong ni Amethyst. Ano po yun, Ma'am Amethyst? Tanong ng driver niya. Wala po Mang Julio. Diretso na po tayo sa bahay. Ani na lamang niya at tumanaw sa labas ng bintana ng sasakyan. Sa kabilang banda, para namang nanalo sa loto sa laki ng pagkakangiti niya si Gildark nang makauwi ito sa kanilang mansyon. Dahan-dahan ng pagngiti, baka mapunit ang labi mo. Pabirong kuna ng daddy niya. Pababa ito ng kanilang grand staircase. Dad, where's Mom? Nakangiti pa rin niyang tanong at bati rito. Umalis kasama ang mga amiga niya. Kamusta ang lakad mo? By the looks of it, mukhang positive naman. Am I right? Of course, Dad. Positive na positive. Sagot niya at sabay silang naupo sa couch. So, napapayag mo na si Amethyst na magpakasal sa'yo? Yes, Dad. At pumayag na rin siya na next week na ganapin. But she requested na maging simple lang ang kasalan. If possible, ay iilang mga importanteng bisita lang daw sana ang dadalo. Sagot niya at lahad ng ilang napagkasunduan nila ni Amethyst kanina. If that's what she wants, then sundin natin siya. Butit napapayag mo si Amethyst na magpakasal sa'yo. I know, kailangan din nila ng financial support. But aside from that, may history din kayong dalawa, right? If I'm not mistaken, I've met her countless times before nung mga high school pa kayo. Tama ang daddy niya. Noong sila pa ni Amethyst ay naipakilala na niya ito noon sa pamilya niya. Ganon din naman si Amethyst sa pamilya nito noon. Naging legal naman ang relasyon nila at wala namang tutol ang mga ito sa kanila. Sadyang natukso lang si Gildark na sumira sa relasyon nila. Tandang-tanda niya ang araw na yon na itinatak na niya bilang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Nahuli siya ni Amethyst noon na may kasamang babae sa kondo niya at hindi na siya nakatanggi pa. Sinubukan pa naman niyang suyuin si Amethyst noon at humingi ng tawad, pero abot-abot langit na ang galit sa kanya ng babae. Nakarating din sa mga magulang niya ang nagawa niya, kaya't pinadala na siya ng mga ito sa Canada para roon na magpatuloy ng pag-aaral, dahilan para tuluyan na silang magkahiwalay. Akala ko nga'y mahihirapan ako na kumbinsihin siya, Dad, dahil sa nagawa ko sa kanya noon. Pero siguro, gipit na gipit talaga sila kaya wala na rin siyang choice kundi pumayag. Anya at napabuntong hininga. Medyo nakakakonsensya lang, Dad, na pinagsasamantalahan ko ang problema nila ngayon para mapapayag siya sa kagustuhan ko. Pero ayaw ko rin naman kasing maikasal sa ibang babae na hindi ko naman mahal at kilala. Isa pa, kung ayaw niya rin naman tatanggi siya sa offer ko, di ba? Siya rin naman ang nagsabi na beneficial ng agreement na to sa aming dalawa. Hindi naman kasi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon kung hindi ka lang babaero, anak. Mariing wika ng daddy niya, dahilan para mapalingon siya rito. Masama ang tingin nito sa kanya pero parang wala lang naman sa kanya. Si Dad naman. Sabi ko hindi na ako babaero, okay? Dati yun pero hindi na ngayon. Isa pa, may pinagmanahan lang naman ako. Abat, tarantado kang bata ka. Nakatayo na agad si Gildark at nakalayo na sa daddy niya bago pa siya nito masuntok. Tatawa-tawa siya rito. Kay Ma'am na rin ang galing yun, Dad. Habulin ka rin daw ng babae nun na madalas niyong pag-awayan. Pinamana mo sa akin yun. Hindi ko nakasalanan kung maging chick magnet ako. Gwapo kasi ako, Dad. Pilyo niyang sagot bago bumalik sa pagkakaupo sa tabi nito. But still, hindi sapat na rason yun para gumawa ka ng mali. Ikaw na lang sana umiwas sa issue. Tingnan mo ang nangyayari dahil sa kung sino-sino ang babaeng naliling sa'yo. Nawawalan na ng tiwala sa'yo ang ibang business affiliates natin. Naiiling na sermon ito sa kanya. I know, Dad. Hindi ko rin naman talaga gustong nagiging centerfold lagi ng mga kung ano-anong issue. Ayos na rin to, na may kasal na ako para tumigil na sila. Pero kahit na under mutual agreement ang magiging kasal ninyo ni Amethyst, wag na wag ka nang gagawa ng kalokohan, son. Igalang mo si Amethyst at wag mo nang gagawin sa kanya ang ginawa mo noon.
Minsan sa buhay natin, nakakagawa tayo ng pagkakamali. Pero once na nabigyan tayo ng second chance, huwag na nating ulitin pa ang pagkakamaling yun. This time, I want you to be responsible and be a man. Sabi ng dad niya na agad niyang tinanguan. Oo naman dad, hindi ko na uulitin ang nagawa ko noon. Isa yun sa mga pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buong buhay ko, na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. Kahit na alam kong para lang sa kumpanya nila kaya tinanggap niyang alok kung magpakasal siya sa akin. Gagawin ko pa rin ang makakaya ko para magkaayos ulit kami. What do you mean? Don't tell me na may feelings ka pa rin para sa kanya. Tanong ng dad niya. Otomatiko namang tumaas ang gilid ng mga labi niya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na meron pa rin dad? Anya at huminga ng malalim. Si Amethyst ang first and great love ko. Alam niyo yan. Kahit nagkaroon ako ng ibang girlfriend nun, walang tumagal because deep inside me, hindi pa rin makamove on kay Amethyst. Malaking bahagi ng puso ko naiwan sa kanya, kaya di ko maibigay ng buo ang puso ko sa iba. Kahit wala na kami, patuloy ko pa rin siyang binabantayan sa malayo at sumusuporta sa kanya nang di niya nalalaman. Kahit na gusto ko siyang yakapin nun sa mga oras na kailangan niya ng yakap at i-congratulate siya sa mga success niya sa buhay. Siguradong babalik pa rin ang sakit na naidulot ko sa kanya. At ayaw ko nang maramdaman niya ulit yun, kaya't dumistansya na labang ako. Mahabang kwento niya at muling napangiti nang maalala ang naging unang pagkikita at pag-uusap nila ni Amethyst makalipas ang halos 7 taon. Kaya ngayon na nakita ko na ulit siya at nakausap na, hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataong to para makipag-ayos sa kanya. I will win her heart back again, Dad. Bumuga ng malalim na paghinga ang daddy niya at tumango. Tila sumasang-ayon ito sa mga narinig mula sa kanya. Kung yan talaga ang gusto mo ay susuportahan ka namin ng mami mo. Sa pagiging pilyo mo lang naman kami against ng mom mo. Pero sa mga bagay na kagustuhan mo at ikabubuti mo, lagi kaming nakasuporta. Pagbutihin mo ang panunuyo sa kanya. Make sure na mapaibig mo ulit siya. Anito at tinapik-tapik ang balikat niya. Ngumiti naman siya rito. Thanks, Dad. I will. Sa mga sumunod na araw ay naging abala na sila Amethyst sa paghahanda para sa darating na kasal nila ni Gildark. Nakaharap na rin muli ni Amethyst ang mga magulang ng fiancé niya na halos 7 taon na rin noong huli niyang nakita. Naging awkward sa kanya ang unang pakikipagkita niya sa mga ito dahil nga sa naging past history nila ni Gildark. Pero kalaunan ay naging panatag din ang loob niya sa mga ito. Wala naman kasi siyang naging problema sa mga ito noon. Katunayan ay gustong-gusto nga siya ng mommy ni Gildark. Tuwang-tuwa nga mga ito noong unang kita nila ulit. Gayon din sa pagpayag niya sa pagpapakasal kay Gildark, kahit pa para lang yun sa kasunduan. Are you okay, Ami? Tanong ng ate ko rin niya na humila sa malalim niyang pag-iisip. Katabi niya itong nakatayo sa harapan ng nakasaradong pinto ng simbahan. Ngayong araw ng kasal nila ni Gildark at ang ate niya ang maghahatid sa kanya sa altar. Oo ate, ayos lang naman ako. Sagot niya bagamat halatang may agam-agam pa ito. Are you having a second thought about this? Hindi naman ate. Kahit naman mag-second, third or fourth, kahit na ilang thought pa, wala na rin namang silbi. Nabayaran na ni Gildark ang buong pagkakautang ni na mom and dad at napirmahan na niya ang contract na mag-invest siya sa company natin. Wala na tong atrasan. Ang ate naman niya ang napabuntong hininga dahil alam nitong tama rin siya. Kasabay kasi ng pag-aasikaso nila sa kasal noong mga nakaraang araw, ay naisabay na rin ni Gildark ang pagtupad nito sa nakapagkasunduan nila. Binayaran na nito ang buong pagkakautang ng mga magulang nila, at kahapon lang ay nagpunta pa ito sa kumpanya nila para makipagpirmahan sa ate niya tungkol sa ipinangako nitong investment sa kumpanya nila. Walang salitang humaplos na lang sa likuran niya ang ate nito. Tila pinaparating na wala rin itong magawa. Tipid na lamang siyang ngumiti rito. Ilang saglit pa ay bumukas din ang dahan-dahan ang pinto ng simbahan kasabay ng orkestra. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago kumapit sa braso ng ate niya. You can do this, Amethyst. Bulong niya sa sarili bago sila sabay na lumakad ng ate niya sa aisle patungo sa altar kung saan naghihintay si Gildark. Kitang-kita niya ang malalaking ngiti sa labi ng lalaki na parabang nanalo ito sa loto. Gusto sana niya itong irapan, pero pinagpaliban na lamang niya. Nang makarating sila sa harapan ng altar, ay niyakap siya ng ate niya bago siya ipinasa kay Gildark. Even it's just because of the agreement we had, please take good care of my little sister Gildark. Wag na wag mo siyang sasaktan ulit dahil kapag ginawa mo yon,
I swear to God, kukunin ko siya sa'yo at hindi mo na siya makikita pa. Naluluhang pakiusap at banta ng ate niya sa lalaki. Kinagat naman ni Amethyst ang ibabang labi para pigilan ang sarili na maluha sa sinabi ng ate niya. Don't worry, Ate Corinne. I will never make the same mistake I did to your sister again. I promise, iingatan ko siya this time. Sagot naman ni Gildark na sa mga mata lamang ng fiancé nakatitig. Nakaramdam tuloy si Amethyst ng mahinang tapik sa dibdib niya, kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Nagyakap muli sila ng ate niya bago siya iwan nito kay Gildark at sabay sila na humarap sa altar. You're so beautiful in white, Ami. May ngiting bulong ng lalaki. Tigilan mo ako, Gildark. Hindi na ako madadala ulit sa mga pambobola mo. Pabulong din naman niyang sagot. Narinig pa niya ang mahinang tawa nito bago nagsalita ang pari. We are gathered here today to witness the sacred union of Gildark King Silvestre and Amethyst de Castro. Panimula ng pari sa seremonya ng kasal. Nagpatuloy yun sa pagsusuot ng singsing at palitan ng wedding vows hanggang sa sandaling kanina pa'y kinakakaba ni Amethyst. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Pagtatapos ng pari, napalunok si Amethyst nang magharap sila ni Gildark at alisin nito ang belo na nakasaklob sa kanyang muka. Muli siyang tinapik ng kaba sa dibdib nang magkatitigan sila. Nahuli pa niya ang paglunok ni Gildark at ang paggalaw ng mga labi nito. Bago pa siya makareact, mabilis na siyang nasiil ng halik ni Gildark. Kasabay nito ay ang masikabong palakpakan ng mga nakasaksi. Tumagal ang halik na yon ng 10 segundo. Sa halik na yon ay opisyal na silang mag-asawa. 4 na araw ang nakalipas ay muling bumalik sa normal ang buhay ni Amethyst. Balik na ulit siya sa studio niya para magpinta, na mas naging less stressful na para sa kanya dahil sa wakas, wala na silang utang na iisipin pa. Habang nagpipinta sa canvas ay nilapitan siya ng sekretarya niya at malapit na rin kaibigan. Ami, may bisita ka. Anito na tila kinikilig pa. Sino naman yan, Cathy? Client ba? Tanong niya at sandaling itinigil ang ginagawa. Hindi eh. Basta, halika na dali. Nandun siya sa receiving area. Sagot nito at tila nahulaan na niya kung sino. Pairap siyang tumayo at hinubad ang suot na apron bago tinungo ang receiving area ng kanyang studio. At tumpak nga ang kanyang hula nang makita si Gildark na prenteng nakaupo sa couch na naroon. Anong oras pa lang ha? Wala ka bang ginagawa sa kumpanya niyo? Aniya na umagod ng atensyon ng asawa. Mabilis naman itong tumayo at ngumiti ng malaki. Hi, good morning again, sweetheart. Ngising bati nito na sinabayan pa ng kindat. Narinig ni Ami ang impit na kilig ni Cathy na naroon din pala sa sulok. Tiningnan niya ito. Kahit na alam nitong kasunduan lang ang kasal nila ni Gildark, ay kilig na kilig pa rin ito sa kanila. May aayusin muna ako sa stockroom sandali. Maiwan ko muna kayo. Anito at dali-daling umalis. Doon lang muling hinarap ni Amethyst si Gildark. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang pupunta rito, lalo na sa oras ng trabaho? Masungit niyang sabi. Napagsabihan na kasi niya ang lalaki kahapon ng surpresang binisita rin siya nito. Pero tila baliwala lang yata yun dito. Wala naman kasi akong ginagawa sa office, and I missed you already. Baliwalang sagot nito at inabot ang bitbit na bouquet. Flowers for my beautiful wife. Napakakulit mo naman, Gildark. Ano bang kailangan mo kasi? Napipika niyang bulalas, pero tinanggap din naman ang bouquet. Nothing. Gusto lang kitang makita sandali kasi nga namimiss na kita. Tigilan mo ako sa mga ganyan mo, Gildark. Ibinahay mo na nga ako, hindi ba? Paano mamimiss mo pa ako? Hindi mo na ako kailangang bulahin pa dahil hindi naman na ako magpapabola. Kahit ayaw niya, wala rin siyang nagawa noon kundi pumayag na lang sa kagustuhan ni Gildark na magsama sila after ng kasal. Pinagbantaan ba naman siya nito na isusumbong sa mga magulang nito kapag hindi siya pumayag? Natural ay ayaw niyang mangyari yon, kaya pumayag na lang siya. Ngayon nga ay sa mansyon na pinagawa pa mismo ni Gildark sila naninirahan, pero magkahiwalay pa rin ang silid nila. Bigla tuloy bumalik sa isip niya ang naging pag-uusap nila ni Gildark noong gabing pagtapos ng kasal nila. Hindi man lang ba kita pwedeng makatabi kahit ngayong gabi lang, Ami? It's our first night as a married couple, oh. Parang batang pagmamaktol nito. Hindi. Napag-usapan na natin yan, Gildark. Pumayag na nga ako na magsama tayo sa iisang bubong. Sobra na yung pati sa iisang kwarto ay magpisan pa tayo. Isa pa, hindi tayo totoong married couple. Yes, maybe we're legally married, but we both know kung anong dahilan.
Sabi niya na lalong ikinamaktol nito. Hindi ka na nga pumayag na buhatin kita papasok kanina. Pati ba naman sa unang gabi ng pagtulog na magkasama, hindi ka pa rin papayag? Ewan ko sa'yo, Gildark. Inaantok na ako. Aakyat na ako. Bahala ka riyan sa buhay mo. Anya at dali-daling umakyat sa ikalawang palapag papasok sa kanyang kwarto. Nabalik lang sa kasalukuyan si Amethyst nang magsalita muli si Gildark. Seriously, wala lang talaga akong magawa sa office ngayon kaya naisipan kong puntahan ka rito. Are you busy? Kain tayo. Almost lunch na rin naman. Anito. Kung ikaw walang ginagawa, ako meron. May tatapusin pa akong painting. Nangaabala ka lang. Sagot niya. Yung pinipinta niya kanina ay request pa ng isang senador na loyal client niya, simula pa lamang noong nagsisimula siya sa pagpipinta. Ah, ganun ba? Pwede bang panoorin na lang muna kitang magpinta while waiting for you? Nakangiting tanong nito. Gusto niyang sungitan pa ang asawa at itulak palabas ng studio niya. Pero alam niyang wala ring silbi. Noon pa man ay matigas na ang ulo ni Gildark. Kapag may gusto itong bagay o nais gawin, walang makakapigil dito. Kaya kaysa ma-stress pa at mawalan ng mood sa pagpipinta ay hinayaan na lang niya ito. Bahala ka sa buhay mo. Anya bago tumalikod at lumakad pabalik sa iniwan niyang canvas. Alam niyang nakasunod naman si Gildark. Huwag mo akong guguluhin dito sa ginagawa ko, Gildark. Or else, yung mukha mong pipintahan ko. Kung manonood ka, manood ka na lang. Banta niya pa rito at tinutukan ng paintbrush. Nakangiting nagtaas naman ng dalawang kamay ang lalaki at tumango. Yes, ma'am. Sagot nito na inirapan na lang niya. Muling naupo si Amethyst at nagpatuloy sa anaantala niyang gawain. Maayos naman ang mga naunang minuto. Hindi talaga siya ginulo ni Gildark. Nakita pa nga niya itong nag-iikot sa working area niya at nagtitingin-tingin sa mga draft canvas niyang naroon. This one is beautiful. Sabi bigla ni Gildark, hawak ang isang unfinished painting. Portrait yon ng sarili niya na naka-side view at nakangiti. Hindi niya alam kung bakit at kailan niya yun ginawa. Marahil ay bored siya noong mga panahong yon, kaya naisipan niyang ipinta ang sarili na hindi na rin niya natapos. Mas inuna niya na kasi ang mga request ng clients niya dahil nag-iipon nga sila ng pambayad ng utang noon. I want this beautiful painting. Is this for sale? Nakangiting balik ni Gildark sa kanya. Hindi, at wala akong balak na ibenta yan. Ibaba mo na yan dyan. Hindi kasama sa sinabi mong panonood ang pangingialam mo rito. Palalabasin kita. Anya at muling nagpatuloy sa pagpipinta. Pero syempre, natural nang makulit ang napang-asawa niya. Sayang naman kung hindi ibebenta. Ang ganda-ganda ng subject ng painting na to. It's such a lovely masterpiece. I want to buy it. Tumigil ka riyan, Gildark. I'm serious, sweetheart. Gusto kong bilhin ng painting na to. Wala kang mapapala sa painting na yan. Hindi ko nga tinapos yan eh. Ibaba mo na yan. Kalmado pa niyang sabi habang nagpipinta pa rin. But I really want it. Please, sweetheart, let me buy this one. Sa inis ay nilingon na niya ito. Ano bang gagawin mo sa unfinished painting na yan, ha? Ilalagay ko sa kwarto. Sagot nito na parang wala lang. Kinagat ni Amethyst ang ibabang labi at pikit matang humugot ng malalim na paghinga para pakalmahin ang kanyang sarili. Gusto mo bilhin yan? Fine, 10 million. Sabi niya at ngumisi. Sa isip-isip niya, hindi naman siguro gagastos ng ganun kalaki si Gildark para sa unfinished portrait niya. Pero roon siya nagkamali. 10 million? Sure. Ngisi ring sagot nito. Laglag na lamang ang panga niya. Seryoso ka ba, lalaki? Natatanga niyang tanong rito na may kinakalikot na sa hawak na cellphone. Yup, and done. Naipasok ko na sa bank account mo ang bayad. This one is mine now. Anito, maya-maya ay tumunog nga ang cellphone niya. Nabasa niya roon ng update ng bangko na may nagpasok nga ng malaking halaga sa account niya. Baliw ka talaga, Gildark. Nagbibiro lang ako. Well, not me, sweetheart. Sabi ko sa'yo, seryoso ako eh. Kapag nagseryoso ako, asahan mo, tototohanin ko. Anito na tila may pakahulugan pa. Ewan ko sa'yo. Nasabi na lang niya at muling hinarap ang pinipinta. Pero nawala na roon ang focus niya. Narinig niya muli ang paglalakad-lakad ni Gildark sa paligid. You know what? I didn't really expect na ipopursue mo ang art wifey. Sabi nito. Natigilan naman siya pero nanatiling nakatalikod dito. Wifey? Kilabutan ka nga dyan. Pagtataray niya rito. Bakit? Wife naman talaga kita ah.
Then what? Obligahin mo akong tawagin kang hubby? Why not? Bagay naman sa ating dalawa. Magtigil ka nga, Gildark. Sa papel lang tayo mag-asawa. Kilabutan ka sa katatawag sa akin ng kung ano-ano riyan. Fine. Pero naalala ko nung tayo pa. Hilig mo lang ang mag-drawing ng kung ano-ano sa sketchpad mo kapag vacant natin. Gustong-gusto nga kitang pinapanood mag-drawing nun dahil kitang-kita ko na masaya ka sa ginagawa mo. Ang akala ko magiging fashion designer ka dahil nga sa line ng business nyo. Pero mas pinili mo palang maging painter. Tumikim si Amethyst at pilit na binabaliwala ang kung anong tapik ng kaba sa kanyang dibdib. Sinubukan ko naman gumuhit ng mga damit noon dahil request ni Mom. Kwento niya. Gusto niya kasi na sumunod din ako sa kanila ni Ate Corinne sa mundo ng fashion design. Pero mas gusto kasi ng puso ko at ng mga kamay kong pagpipinta sa canvas kesa pag-sketch ng mga damit. Sabi pa niya habang patuloy na nagpipinta. At napabuti naman ang pagsunod mo sa mga gusto mo talaga. Look at you now. Kilalang kilala ka na ngayon. I'm sure kung nasan man si na Tita Annalisa ngayon, proud na proud siya sa'yo. Nito, dahilan para makaramdam siya ng bahagyang kurot sa kanyang dibdib. Naaalala na naman niya ang mga magulang nila. Alam ko naman. Bago pa sila maaksidente noon, ipinaabot na rin naman nila ang suporta nila sa gusto kong tahaking landas. Sabi niya. Nagulat na lang siya nang maramdaman niya ang malalaking bisig ni Gildark na bumalot sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likuran. I'm so sorry kung wala ako ng mga panahong kailangan mo ng yakap, Ami. I know and I'm sure na kung nandito rin ako nang nawala ang parents mo, ipagtatabuyan mo pa rin ako sa nagawa ko sa'yo noon. But at least, nagawa ko sanang ganito sa'yo noon. Hindi makagalaw si Amethyst at para bang anumang oras ay maluluha na siya. Kinakagat na lamang niya ang ibabang labi niya para pigilan yon. Ayaw na kasi niyang umiyak kapag inaalala ang mga magulang niya. Hindi rin naman mabubura ng yakap mo ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon, Gildark. Pero matagal na naman yun at nakamove on na ako sa sakit. Sa sakit na nagawa mo sa akin at sa pagkamatay ni na Mommy. Sabi niya at kumalas sa pagkakayakap ni Gildark. Nang tingnan niya ito ay mataimtim lamang itong nakatitig sa kanya. Kita niya ang lungkot at pagsisisi sa mga mata nito. That's good to hear. You don't deserve to live with those painful memories, Ami. Sabi nito at matipid na ngumiti. Pero pakiramdam ng babae ay may nais pa itong sabihin. Naputol lang ang sandaling yon nang pumasok si Cathy. Ami, may phone call para sa'yo. Si Senator Lopez. Nito, patukoy sa senador na nagpapapinta sa kanya. Sige Cathy, lalabas na ako. Tumango naman ito bago lumabas. Nang muli niyang harapin si Gildark ay pareho pa rin ang emosyon na nakikita niya sa mga mata nito at ewan ba niya, parang ayaw niyang nakikitang ganoon ang asawa. Kakausapin ko lang si Senator Lopez sandali. After that, pwede na tayong umalis para kumain. Paalam niya. Kahit papaano naman ay bumalik din ang sigla nito at masayang tumango. Sure, take your time, Mami. Tumango na lang siya rito bago siya lumakad palabas. Mabilis dumaan ang isang buwan ng buhay mag-asawa ni na Amethyst at Gildark, pero tila wala pa ring pagbabago. Simula noong ikasal sila ay para pa rin silang aso't pusa kung magtalo. Hindi mawari kung parte pa ba yun ng daily routine nila sa araw-araw. Paano ba naman kasi ay kuhang-kuha lagi ni Gildark ang pikon ni Amethyst, kaya palagi niya itong nasusupladahan. Hindi na talaga ako uuwi sa bahay na yon. Nakakainis ang lalaking yun. Napakabastos. Gigil na bulalas ni Amethyst. Kasalukuyan siyang nasa bahay ng ate ko rin niya. Hindi na nga muna siya pumasok sa studio niya dahil nasira na naman ni Gildark ang araw niya. Ano na naman ba ang ginawa ng asawa mo at gigil na gigil ka na naman dyan? Naiiling na tanong na lang ng ate niya sabay abot ng isang tasa ng tsaa. Hindi naman na kasi yun ang unang beses na tumakbo siya sa ate niya mula noong ikasal sila. Marahil ay nasanay na rin ito. Ate, hindi ko asawa ang bastos at babaerong lalaking yun. Amethyst, 1 month na kayong kasal. Hanggang ngayon ba naman ay hindi pa rin kayo pwedeng tawaging mag-asawa? Hindi talaga ate. Wala namang sense of love ang namagitan sa kasal naming dalawa. Mutual agreement lang yun, kaya hindi ko pa rin siya matatawag na asawa. Okay, sige na, kumalma ka na. Alam ko na yun noon pa. Pagpapakalma na lang sa kanya nito. Ano nga yung ginawa niya at natawag mo siyang bastos? Ang walang niyang lalaking yun, gusto niyang ipinta ko siya. Gigil niyang bulalas. Yun lang naman pala eh.
Hindi ba't nagagawa mo naman yan? Anong problema at galit na galit ka sa kanya? Babayaran ka naman niya. Binili nga ng 10 milyon ng unfinished paint mo, di ba? Ate, iba naman yun. Ang bastos na yun kasi gustong ipinta ko siya ng hubot-hubad. Sagot niya dahilan para maibugan ng ate niya ang iniinom nitong tsaa. Nasamid pa ito at dali-daling nagpunas ng bibig. Anong sabi mo? Gusto niyang magpa-nude painting, ganun ba? Ganun na nga ate. Oh, anong problema ron? Nagawa mo naman na yun noon, right? At saka asawa mo naman na si Gildark. Oo nga, pero syempre iba yun. Professional ang mga nude model na naipinta ko na before. Pero itong si Gildark, alam kong puro kabulastugan lang ang gagawin nun. Handa nga siyang magtapon ng milyones, mabwisit lang niyang araw ko eh. Anya na kulang na lang ay umusok ang ilong sa inis. Ami, may itatanong ako sa'yo, sis. Bumaling siya sa ate niya na nakatingin lang din sa kanya. Ano yun ate? Ever since ba, hindi mo pa nakikita ang katawan ni Gildark? I mean, nung kayo pa, hindi mo pa siya nakitang hubad? Parang uling na unti-unting binagahan sa init ang mukha ni Amethyst sa naging tanong ng ate niya. Bakit naman ganyan ang mga tanong mo ate? Nahihiya at naiilang niyang sabi. Nothing. Curious lang ako kasi nung kayo pa, hindi naman kami nakialam sa relasyon niyo. Basta masaya kayo noon ay ayos lang sa amin at hindi na kami nagtatanong. Napalunok si Amethyst at umiwas ng tingin dito. Nahihiya siyang umamin sa ate niya kahit pa ilang taon na rin yun. So ano nga, nakita mo na ba siya noon na hubad? Muling tanong nito. Oo ate. Halos pabulong niyang sagot. Kalaunan ay naisip niya na tapos naman na yon at wala nang dapat ikahiya pa, kaya nagbahagi na rin siya rito. Ang totoo ate, kay Gildark ko unang binigay ang sarili ko. Celebration namin ng first anniversary namin yun noon. At isa pa pareho naman na kaming nasa tamang edad nung gawin namin yun. Oh, nakita mo naman na pala at may nangyari na rin sa inyo noon. So why are you acting like that now? Ate, 7 years ago na yun. Marami nang nagbago. At isa pa, wala na akong dahilan para tignan ulit ang katawan niya ngayon. Sagot niya. Napahagik-gik ng mahina ang ate niya. Hay nako Amethyst, ikaw na nga ang bahala mag-handle yan sa problema mo. 25 ka na naman at alam kong kayang-kaya mo na yan. Nasabi na lamang nito. Huwag na nga muna natin siyang pag-usapan ate. Patingin na lang ako ng mga bagong designs na ilalabas ng company next month. Anya na isa rin sa dahilan nang ipinunta niya sa bahay ng ate niya. Buong maghapon ay doon na lamang muna tumambay si Amethyst. Nakipag-bonding muna siya rito at sa pamangkin niya. Malihis man lang muna ang stress niya kay Gildark. Sa kabilang banda naman ay panay ang buntong hininga ni Gildark sa tuwing maririnig ang paulit-ulit na try your call later sa phone na hawak niya. Ilang beses na niyang sinubukan na tawagan si Amethyst, pero sa hindi mabilang na subok niya, ay palagi lang siyang nabibigo. Ano na naman ba kasing kagaguhan na ginawa mo at ayaw ka na naman kausapin ni Amethyst, Gildark? Tatawa-tawang tanong ng pinsan niya at kasalukuyang COO ng kumpanya nila. Tinapunan niya ito ng masamang tingin na tinawanan lang nito. Kalaunan ay napabuntong hininga na lamang ulit siya at sumandal sa swivel chair. Wala naman akong ginawang kagaguhan, Wilbert. Anya. I doubt it. Hindi naman mapipikon si Amethyst kung wala kang ginawang hindi niya nagustuhan, bro. Okay, meron nga. Siguro. Sabi ko kasi sa kanya kanina habang nagbe-breakfast kami, ipaint niya ako. And? It doesn't make sense para magalit siya sa ganung dahilan. Anong klaseng painting ba ang gusto mo? Nude painting. Sagot niya dahilan para matawa ito. Now it makes sense. Kaya naman pala nagalit sa'yo eh. Hindi ka na talaga nagbago, bro. Kahit noon pang high school tayo, hilig mo nang asarin si Amethyst. Alam na alam ni Wilbert ang lahat sa kanila. Katunayan na ito nga ang naglakad sa kanya kay Amethyst kaya nagkakilala sila nito. Si Wilbert at Amethyst kasi ang magkaklase noon. Nagbibiro lang naman ako. Malay ko ba na mapipikon siya ron? Alam ko naman na may experience na siya sa nude painting. Buti pang ibang lalaking hubad na ipinta na niya. Ako hindi pa. Anya na tila bata pang nagmamaktol. Malayong malayo sa maskulado nitong bulto at edad na 26. Alam mo naman kasing mainit pa rin ang dugo sa'yo ng isang yun. Magbibiro ka pa ng ganun. Alam mo ba kung nasan siya?
Baka nandun kay ate ko rin. Hindi raw siya pumasok sa studio niya, sabi ni Cathy. Oh, bakit di mo papuntahan? Suyuin mo na bro. Parang di mo naman kilala si Amethyst. Hindi lalamig yun kung hindi sinusuyo. I know. Kung gusto ko lang din naman kanina ko pa sana siya pinuntahan dun. Pero hinayaan ko na lang muna. Ilang araw na rin niyang hindi nakikita ang ate niya pati ang pamangkin niya. Mamaya ko na lang siya susunduin pagkatapos ko rito sa mga ginagawa ko. Anya at muling bumalik sa mga tambak na trabaho sa mesa niya. Matanong ko nga bro, simula ba nung kinasal kayo, hindi pa kayo nakakalabas? I mean, honeymoon ba? Tanong muli ng pinsan niya. Natigilan si Gildark at napatingin dito. Tama ang pinsan niya. Simula nung ikasal sila ni Amethyst ay hindi pa sila nakakapag-celebrate ng honeymoon. Alam niyang wala ring balak si Amethyst na i-celebrate yun kasama siya. Niayaw pa rin nga nito na magsama sila sa iisang silid. Pero naiisip niya rin na sana ay magawa rin nila yon. Hindi pa. Baka kasi kapag sinabi ko kay Amethyst na mag-honeymoon kami, layasan ako ng babaeng yun. Isa pa, naging busy rin kami pareho after ng kasal. Kita mo nga, tandami pang tambak na trabaho ko. Isa rin yun sa dahilan kaya hindi pa rin niya maaya si Amethyst na lumabas man lang ng bansa kasama siya. Kapwa kasi sila naging abala sa mga trabaho nila. Mabuti na nga lang at tumigil na rin ang issue sa kanya at ang kung ano-anong naririnig niya sa mga business affiliates nila. Kaya nabawasan na rin ang stress niya. Sus, pwede mo naman kasing palabasin na magde-date lang kayong dalawa or papasyal sa ibang bansa. Pangalis ng stress sa trabaho. Kapag nasolo mo na siya, edi magsimula ka na talaga sa balak mo. Hindi ba't gusto mong paibigin ulit si Amethyst? Bro, walang mangyayari kung hindi ka kikilos. Hayaan mo na muna ang trabaho rito sa akin. Ako na muna ang sasalo ng ibang maiiwan mo. Magplano ka na muna kung paano mo mapapapayag si Amethyst na sumama sa'yo. Alam mo namang lahat kami, chinicheer ka dyan sa love life mong malabo. Umaasa kami na mauuwi kayo sa pagmamahalan ulit ni Amethyst. Babaero ka dati, di ba? Bakit hindi mo gamitin ang diskarte mo ngayon sa asawa mo? Pumupurol ka na ba o takot ka kay Mrs. ha? Sabi nitong natatawa bago nagpaalam at bumalik na sa opisina nito. Tinapik pa siya ng pinsan sa balikat. Naiwan si Gildark na napapaisip sa sinabi nito. Tama si Wilbert. Siguro ay oras na rin para gumawa na ako ng paraan para mapaibig ulit si Amethyst. It's been a month already at wala pa akong ginagawa. Anya bago tumayo at nag-ayos ng sarili. But before that, kailangan ko munang maghanda para suyuin ang asawa kong maldita. Dali-dali siyang lumabas ng opisina niya at umuwi muna. Mabilis siyang nagbihis at kinausap ang mga kasambahay nila na tulungan siya sa planong candlelight dinner para kay Amethyst. Yung table sa pool area, naiset na ba, Ate Rose? Tanong niya sa isang kasambahay. Ayos na po, sir. Siguradong matutuwa at magugustuhan ni Ma'am Amethyst ang pa-candlelight dinner niyo. Ay, sana nga magdilang anghel kayo. Para naman mabawasan ang inisakin ng sweetheart ko. Anya at muling hinarap ang pasta na niluluto. Sigurado yan, sir. Effort na kayo sa pagluluto eh. Natawa siya sa hirit ng mga ito. Palibhas ay alam ng mga ito na hindi siya ganun kahusay magluto. Nagpatulong lang talaga siya sa mga ito. Mga kasambahay talaga sa mansyon ng mga magulang niya ang mga ito, kaya kilalang kilala na siya ng mga ito. Pumupunta lang ang mga to sa kanila kapag kailangan nila ng dagdag na katulong ng asawa niya. Matapos iset ang lahat, ay muli siyang nagbihis para sunduin na si Amethyst sa bahay ng ate nito. Di niya nakalimutan na magdala ng bulaklak para dito. Ilang minuto lang ay narating na niya ang pakay. Oh Gildark, medyo ginabi ka na. Akala ko hindi mo nasusunduin si Amethyst. Ani ko rin na unang humarap sa kanya pagkarating sa bahay nito. Pasensya na ate ko rin, nag-prepare kasi ako ng dinner para sa aming dalawa. Si Amethyst po. Nandun siya sa kwarto ni Carlo nakikipaglaro. Sandali, tatawagin ko. Anito bago umalis. Naupo muna siya sa couch para hintayin ang mga ito. Hindi naman nagtagal ay natanaw niyang muli ang pagbaba ni Corinne sa hagdan kasama na si Amethyst na hindi na naman maipinta ang muka. Kahit na ganoon, hindi pa rin niya naiwasang di ngumiti. Gandang-ganda pa rin siya sa misis mula noon hanggang ngayon. Bakit ka nandito, Gildark? Hindi mo na ako uuwi. Dito na muna ako kay ate. Anito at nag-cross arms pa sa harapan niya. Dinadaanan na naman ng sumpong. Sweetheart naman. Isang sweetheart mo pa, masasampal na talaga kita.
Tigil-tigilan mo nga ako sa mga paandar mo, Gildark ha. Napipikon pa rin ako sa'yo. Napakamot batok siya sa asim pa rin ng pakikitungo ng misis niya. Pero hindi naman siya susuko. Ami, sorry na kasi. Nagbibiro lang naman ako kanina eh. Sorry na. Suyo niya rito. Sorihin mo ang mukha mo. Ami naman. Hindi na yun mauulit, promise. Uwi na tayo, please. Naganda ako ng dinner for us. Ako mismo nagluto pagka uwi ko galing trabaho kanina. Sige na, uwi na tayo, please. Mukhang matigas pa rin si Amethyst at walang talagang balak na sumama sa kanya. Kundi lang sumingit si Corinne na nakikinig lang sa kanila. Kita na natatawa ito sa bangayan nila. Ami, sumama ka na kay Gildark. Anito na mabilis inilingan ni Amethyst. Ate, ayoko. Dito na muna ako. Amethyst, sige na. Nagsorry na naman si Gildark at sabi niya, biro lang naman daw yun. Hindi rin maganda na kapag may ganito kayong maliit na pagtatalo, aalis ka na lang basta. Pag-usapan niyo palagi ang problema para hindi ito lumaki, lalo pat nagsasama na kayo ngayon. Matatanda na kayo. Act mature, okay? Anito. Ngumiti siya rito nang magkatinginan sila nito. Sa huli ay wala ring nagawa si Amethyst kundi sumama sa kanya pa uwi sa tulong na rin ng pangungubinsi ng ate nito. Hindi siya kinibo nito sa biyahe nila pa uwi at nauna pang bumaba ng sasakyan pagkarating nila. Natigil ng ito nang mapansing madilim ang bahay. Bakit sobrang dilim? Naputulan ba tayo? Hindi naman brownout ah. Ate Rose? Nasaan ang mga tao rito? Nagtatakang tanong ni Amethyst. Pinauwi ko muna sila kina Dad. Kailangan daw kasi sila ron eh. Sagot ni Gildark. Kahit madilim ay naaaninag pa naman niya si Amethyst. Halika, hawak ka sa akin. Doon tayo sa pool area. Kinuha niya ang kamay ng misis at ipinahawak sa braso niya. Natuwa naman siyang hindi ito pumalag o nag-react man lang. Mukhang wala nang sumpong. Inalalayan ito ni Gildark papunta sa pool area at nang naroon na sila ay may pinindot siyang switch sa gilid. Bumukas ang mga hinanda nilang pailaw doon na nagbigay liwanag sa pool area. Sa gilid ng pool ay ang round table na may nakasindi ng kandila. Nasa gilid na rin ang hinanda niyang pagkain. Mukhang naihanda muna yun ng mga katulong bago umalis ang mga ito. Nagustuhan mo ba, Ami? Tanong niya rito. Kumarap ito ng ilang beses matapos iikot ang tingin sa romantic setup ng paligid bago tumingin sa kanya. Ano to? Bakit may paganito? Hinanda ko talaga to para bumawi sa nagawa ko kanina. Humingi ako ng tulong kina Ate Rose. Ayos lang ba? Tumingin ulit si Amethyst sa paligid at tipid na tumango. Napangiti siya nang makita yon. Maganda naman. Mahinang sabi nito. Mabuti naman at nagustuhan mo. Let's go. Inalok niya ang braso niya. Tiningnan muna yun ni Amethyst bago kumapit doon. Masayang inalalayan naman niya ang asawa papunta sa round table. Pinaghilapan niya ito ng upuan bago kinuha isa-isa ang mga pagkain nila. Ako mismo nag-prepare nitong mga food natin, Amethyst. Sana magustuhan mo. Anya habang pinaghahain ng pagkain ng misis. Ikaw lang talaga? Duda pang kuro nito. Well, of course may tulong ni na Ate Rose. Pero ako talaga nagluto. Nakaguide lang sila sa step-by-step procedure at sa mga tamang timpla ng pagkain. Sagot niya. Hindi naman sumagot si Amethyst at bumaling na lang sa pagkain. Naupo na rin siya sa upuan niya at pinanood ang magiging reaksyon ni Amethyst matapos kumain ng pasta na niluto niya. How is it? Matabang ba? Maalat? Tanong niya sa ngumunguya pa ring asawa. Paglunok nito sa kinakain ay saka lang siya nito tiningnan. Huwag mo akong panoorin lang, Gildark. Kumain ka na rin dyan. Sabi nito at muling sumubo. Masarap. Dagdag nito na bagamat mahina ay rinig din niya. Napangiti siya at tila teenager na kinilig na nagustuhan nito ang niluto niya. Magkasalo na nilang kinain ng pagkain na niluto niya. Proud pa siya sa sarili na masarap nga ang kinalabasan ng luto niya. Matapos nilang kumain ay inaya naman niya si Amethyst maupo sa gilid ng pool na may mga nakalutang pang petals ng red roses. Akala nga niya itatanggi pa ito, pero natuwa naman siyang nauna pa ito. Bitbit ang isang bote ng red wine at 2 wine glass ay naupo rin siya sa tabi nito. Nag-abala pa talaga kayo na gumawa ng ganitong setup. Ang dami tuloy lilinisin ni na Ate Rose bukas. Kung ano-ano kasing paandar mo. Sabi nito na nilalaro pa ng paa ang mga petals sa tubig. It's all for you, Ami.
Gusto ko kasing bumawi sa panginis ko sa'yo kaninang umaga. Don't worry, ako mismo maglilinis nitong lahat bukas kapag napatawad mo na ako. Anya na may biro pa sa dulo, sabay abot ng may laman ng wine glass. Aba, dapat lang. Ikaw ang nakaisip ng pakulong to kaya ikaw ang maglinis dyan. Yes po, ma'am. Tugon niyang may ngiti. Ramdam kasi niya na wala na ang inis nito sa kanya. By the way, are you still busy? Marami ka pa rin bang tinatapos sa studio mo? Tanong niya pagkatapos sumimsim ng wine. Bumaling si Amethyst sa kanya. Wala naman na masyado. Bakit mo naitanong? Kung hindi sana nakakaabala sa'yo, gusto ko sanang tanungin ka kung gusto mo mag-travel tayo outside the country. Sabi niya na nakatitig pa rin kay Amethyst. Naging busy kasi tayo this whole month sa kanya-kanya nating trabaho. And I noticed na medyo stressed ka rin lately. Nasabi ni Cathy sa akin na may isang client ka raw na tinanggihan mo na dahil gusto mo munang magpahinga. So naisip ko na why not we go travel abroad para makapag-relax muna. Kahit ako rin kasi sa company medyo natambakan din ng trabaho lately. Napayuko si Amethyst sa hawak na wine glass at natahimik sandali. Tila nag-iisip ito sa sinabi niya. Ayoko munang lumabas ng bansa. Sabi nito bago sumimsim ng wine sa baso nito. Pero gusto ko rin magpahinga talaga muna. Pwede naman siguro na rito na lang tayo sa loob ng bansa. Napangiti si Gildark. Akala kasi niya itatanggi na ito. Sure, pwedeng-pwede naman kahit ikutin pa natin ang buong Pilipinas. Saan mo ba gustong pumunta? Tanong niya rito. Muli ay napaisip sandali si Amethyst hanggang sa mapangiti ito. Gusto kang pumunta ng Siargao. Nang mabanggit nito ang lugar, isang bagay ang agad na pumitik sa isipan niya. Siargao? Don't tell me, gusto mo pa rin subukan mag-surfing. Oo, ang tagal-tagal ko nang gustong subukan yan pero wala akong mahanap na perfect timing para gawin yun. Noong sila pa ay nabanggit yun ni Amethyst sa kanya. Usapan pa nga nila noon na after nilang gumraduate ng high school ay pupunta sila ng Siargao para roon sabay na mag-aral mag-surfing. Pero dahil sa nangyari sa kanila ay hindi na yun nangyari pa. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan yan sa kabila ng mga nangyari sa atin noon. Anya na umagaw sa atensyon nito. Unti-unti ay nawala ang ngiti nito. Siya naman ay napayoko sa hawak niyang baso. I'm sorry kung hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo na after natin gumraduate ng high school, sabay tayong pupunta ng Siargao at masubukang mag-surfing. Matagal na sana nating nagawa ang bagay na yan kung hindi lang ako. Tumikhim si Amethyst na pumutol sa sasabihin pa niya. Napabaling siya rito. Huwag mo na ibalik yung hindi na dapat pinag-uusapan pa, Gildark. Tapos na yun at ayaw ko na rin yung balikan pa. Sabi nito bago tumayo. Ikiklear ko ang schedule ko bukas para sa Sunday makapunta na tayo ng Siargao. Akyat na ako sa taas. Inaantok na rin ako. Thank you sa food, Gildark. Good night. Pinanood na lamang niya itong umalis. Kahit na hindi nito sabihin, ramdam pa rin ni Gildark na hindi pa rin lubusang nakaka-move on si Amethyst na nagawa niya noon. I promise, I will do anything para mapatawad mo ko ng lubusan at mapalitan ng saya ang sakit na dinulot ko sa'yo noon, Ami. Hindi ka na ulit masasaktan at iiyak ng dahil sa akin sa pagkakataong to. Bulong niya sa hangin. Samantala, hindi naman dalawin ng antok si Amethyst matapos ang pag-uusap nila ni Gildark kanina. Nakailang palit na siya ng pwesto ng higa pero nananatiling aktibo ang utak niya. Bakit ba kasi kailangan pa niyang isingit ang nangyari sa amin noon? Nakakainis talaga ang lalaking yun. Anya habang nakatulala sa kisame. Para mabaling ang isipan sa pag-iisip ng kung ano-ano, ay nanood na lang siya ng mga tutorial video sa YouTube tungkol sa pagsisurfing. Nakailang videos din siya bago siya dinalaw ng antok at nakatulog. Kinabukasan ay maaga naman siyang nagising at tumungo sa studio niya para i-clear muna ang schedule niya. Wow, sana all na lang talaga nakakapag-travel at vacation. Ani Cathy nang sabihan niya itong 1 week siyang mawawala. Napagkasunduan kasi nila ni Gildark habang sila ay nag-aalmusal kanina na 1 week silang mag-i-stay sa Siargao para masulit ang bakasyon nila. E di mag-travel ka rin at magbakasyon habang wala pa ako. Gusto mo sumama ka sa amin? Alok niya rito pero tumanggi to. No, ayoko namang makaistorbo sa honeymoon yun, no? Hirit nito dahilan para lingunin niya ito. Hindi honeymoon ang ipupunta namin doon, Cathy. Gusto lang namin magpahinga sandali at makapag-relax. Okay, sabi mo eh. Sabi lang naman ito na para bang hindi naniniwala. Napailing na lamang siya rito.
Sunod niyang pinuntahan ay ang ate niya sa kumpanya nila para magpaalam. Inalok din niya itong sumama, pero tulad ni Kathy ay tumanggi rin ito. Bakit ba iniisip nilang mag-honeymoon kami ng lalaking yun? Alam naman nilang dahilan kung bakit kami nagpakasal ni Gildark ka. Bahala nga sila. Basta mag-e-enjoy na lang ako sa bakasyon na to. Sabi na lang niya sa sarili habang pauwi ng bahay. Nang dumating ang linggo ay maagang naghanda sina Amethyst at Gildark para sa flight nila papuntang Siargao. Lulan ng private jet na pagmamayari ng pamilya ni Gildark ay mabilis silang nakarating ng Siargao. Finally, after how many years nakarating din ako rito. Masaya ang ani Amethyst habang nakatanaw sa asong na dagat. Kararating lang nila sa exclusive resort na tutuluyan nila pansamantala. Ami, ready na ang pagkain. Let's go, mag-lunch na muna tayo. Tawag sa kanya ni Gildark na palapit na sa kanya. Gusto mo bang maligo sa dagat? Nakangiting tanong pa nito. Hindi naman, pinagmamasdan ko lang ang paligid. Are you happy na finally nakarating ka na rin dito? Oo naman, matagal ko na itong gustong gawin eh. Now that you're here, sisiguraduhin ko mag-e-enjoy ka rito. Finally, natupad ko rin ang promise ko sa'yo noon. Sorry, medyo natagalan. But we're here now. Tiningnan ito ni Amethyst at pasimpleng inirapan. Kung ano-ano na namang sinasabi mo, Silvestre. Talagang mag-e-enjoy ako rito, sure yan. Tara na nga, nagugutom na rin ako. Anya at nauna nang lumakad sa villa na tutuluyan nila. Sa unang araw ng bakasyon nila ay wala muna silang ginawa kundi mag-ayos ng mga gamit nila at mag-ikot sa paligid para mapamilyaran ng lugar. Nakausap na rin nila ang taong magtuturo sa kanilang mag-surfing. Kaya lalong na-excite si Amethyst. Pero sa mga sumunod na araw ay parang gusto na niyang sumuko nang magsimula na ang surfing lesson nila. Oh my God, ayoko na! Hindi pala tumadali! Tili ni Amethyst nang sa hindi mabilang na beses ay bumagsak na naman siya sa tubig. 2 araw na nakalipas, pero ni isang beses ay hindi pa siya naging successful na makasakay sa surfboard ng maayos at makasabay sa alon. Don't stress yourself out, sweetheart. Kaya mo yan, ikaw pa. Malakas na sabi ni Gildark. Lalong nasira ang mukha niya noong panoorin niya itong sumasabay na sa alon. E di ikaw ng fast learner. Pairap niyang sabi at muling sumubok. Bago naman lumubog ang araw ay nagawa rin ni Amethyst na sumampa sa surfboard at makasabay sa alon, kahit papaano sa wakas. God, akala ko hindi ko na magagawa. Goodness, hindi nga talaga tumadali. Bulalas niya at nahiga sa buhangin. Natatawang naupo naman sa tabi niya si Gildark. Hindi naman talaga madali. Ako nga rin nahirapan pero kapag nagawa mo na, madali na lang ulitin. You already made it. Subukan sigurado, magiging mas madali na lang din yun sa'yo. Madali lang sa'yo sabihin yan kasi fast learner ka. Eh ako, ilang beses kaya ako nahulog at nakain mo ng tubig dagat bago ko nagawang sumampa sa surfboard. Anya na tinawanan ng lalaki. Trust me, Ami. Nahirapan din ako. Ginalingan ko lang talaga para magpa-impress sa'yo. Sagot naman ito at kumindat pa. Sinuklian niya ito ng irap. Pero sa totoo lang, aaminin niya na na-impress nga siya rito. Hindi niya maitatanggi na natulala rin siya kay Gildark habang sumasabay ito sa alon. Wala kasi itong ibang suot liban sa board shorts nito, kaya litaw na litaw ang ganda ng katawan nitong parang Adonis. May mga nanonood pa nga mga kababaihan sa kanila unang araw pa lamang noong nagsimula silang sumubok mag-surfing. Wait for me here. Kunin ko lang ang towel natin. Anang lalaki at tumayo. Pinagmasdan muna ito ni Amethyst bago tumanaw sa palubog na araw sa dagat at napangiti. Simula noong dumating sila ng Siargao ay palagi na lamang magaan ng pakiramdam niya. Siguro'y dahil natupad din ang matagal na niyang gustong gawin. Bahagi ng kanyang puso ang nagpapasalamat din kay Gildark na tinupad nito ang pinangako nito noon. Bagamat minsan ay naiinis pa rin siya rito dahil sa ugali nito, pero unti-unti ay natututuhan na rin naman niyang makisama rito. Mukhang nakatulong din ang bakasyon nila ngayon. Ewan na lamang niya kung saan pa yun hahantong. Naantala lamang ang panonood ni Amethyst sa palubog na araw nang may 2 lalaki ang lumapit sa kanya. Hey miss, are you alone? Nakangising tanong ng isang lalaki. Hindi. May kasama ako. May kinuha lang sandali. Who? Your boyfriend? Tanong naman ng isa pa. Nope. Ayos naman pala eh. Hindi mo naman boyfriend.
Baka gusto mong sumama sa amin. Bago pa yun masagot ni Amethyst ay may pumatong na tuwalya sa balikat niya. Tumingala siya at nakita si Gildark na seryosong nakatitig sa dalawang lalaki. Back off, boys. This beautiful woman is mine. Anito na tila nagbabanta. Tumayo na si Amethyst. Ha? Yours? Sino ka naman? Kasasabi lang niya kanina na wala siyang boyfriend. Right, miss? Mayabang nasabi ng isang lalaki. Hindi nga niya ako boyfriend dahil asawa niya ako. She's my wife. Nagmamalaking sagot ni Gildark na parang anumang oras ay sasabog na. Wife? Nagpapatawa ka yata, bro. Wala naman kaming nakikitang singsing sa kamay niya. Napatingin ang mga ito sa kamay ni Amethyst na mabilis niyang itinago. Medyo nahiya siya nang makita ang magkasalubong na kilay ni Gildark na nakatitig sa kanya. Gildark, hayaan mo na sila. Let's go. Ayoko na ng gulo, please. Pakiusap niya rito at humawak pa sa braso nito. Minsan na kasi niyang nakita na makipagbasag ulo si Gildark dati at ayaw niyang makita ulit yun ngayon. Bago pa man uminit ang sitwasyon ay may mga dumating na ring security ng resort nang tinutuluyan nila. Sir Gildark, Ma'am Amethyst, ano pong nangyayari dito? Tanong ng head security. Nothing. Just a little misunderstanding. But we're okay. Babalik na rin kami sa villa. Sagot ni Amethyst at napabaling kay Gildark nang mabilis itong tumalikod at naglakad pabalik sa resort. Pabuntong hininga naman siyang sumunod dito. Pagdating sa private villa na tinutuluyan nila, ay naabutan niya si Gildark sa kusina na umiinom. Nilapitan niya ito pero nilegpasan lang siya nito. Gildark, wait lang. Mag-usap naman tayo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Tawag niya rito. Tumigil naman ito at humarap sa kanya. You're asking me kung bakit ako nagkakaganito? Seriously, Ami? Binastos ka kanina lang at gusto kong kunin sa akin ng 2 tarantadong yun. Bulalas nito na ikinabigla niya. Bumaba ang tingin nito sa mga kamay niya. Where's your ring, ha? Hindi sila naniwala sa akin na asawa kita dahil hindi mo suot ang wedding ring natin. Pero mapapalampas ko yun eh. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit wala kang sinabi. Bakit hindi mo man lang sinabi sa kanila na asawa kita? Humugot ng malalim na paghinga si Amethyst bago ito sinagot. Una sa lahat, hindi ko sinuot ang singsing ko dahil ayokong mawala sa dagat. Nagsisurfing tayo, right? And secondly, hindi na ako nagsalita pa ron dahil ayoko nang humaba pa ang usapan. Wala rin naman akong kailangan na ipaliwanag sa kanila eh. Pwede ba, Gildark, kumalma ka na? It's already done and wala rin naman akong balak na sumama sa mga yun. Kalmado niyang paliwanag. Ayaw niyang sabayan ang init ng ulo nito. Masinsinan lang naman siyang tinitigan ni Gildark na hindi na nagsalita pa. Maya-maya ay lumakad na ito at pumasok sa kwarto nito. Napailing-iling na lamang si Amethyst at hinayaan na muna itong magpalamig ng ulo. Ngunit hanggang pagsapit ng gabi ay hindi pa rin ito lumalabas ng silid nito. Wala tuloy nagawa si Amethyst kundi katukin na ito at muling kausapin. Gildark? Gildark, lumabas ka na riyan. Kanina pa nakaredy ang pagkain. Tawag niya rito, ngunit wala siyang narinig na sagot. Gildark, huwag mo naman paghintayin ng pagkain. Halika na, nagugutom na ako. Natigil ang pagsasalita niya nang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Gildark na seryosong nakatitig lang sa kanya. Napalunok siya nang makitang wala man lang itong suot na pang-itaas. Mabuti naman at lumabas ka rin. Kanina pa nakahanda ang hapunan. Tara na. Anya at naunang lumakad papuntang dining area. Sumunod din naman ito. Pero hanggang sa pagkain ay kapansin-pansin pa rin ang pananahimik ng lalaki. Gusto na niyang mainis dito, pero ikinalma na lang niya ang sarili. Ewan ba niya at pakiramdam niya ay kailangan may gawin siya para bumalik ang sigla nito. Gildark, galit ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina? Tanong niya pero umiling lang ito. Kung hindi ka galit, bakit nananahimik ka riyan at hindi ako kinikibo? Is it because hindi ko sinabi sa mga lalaking yun kanina na asawa kita? Tumigil sa pagkain si Gildark at inabot ang baso ng wine. Hindi ako galit. Nagtatampo lang ako dahil hindi mo sinabi yun sa kanila. Napahiya ako, Ami. Nagmukha pa akong sinungaling sa mga gagong yun. Anito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ako nga, simula nung dumating tayo rito, sa tuwing may lumalapit na babae sa akin, iniiwasan ko. At sinasabi kong may asawa na ako. Alam mo naman yan. Dagdag pa nito.
Tama naman ito at saksi nga si Amethyst roon. Katunayan, hindi lang naman simula noong pagdating nila sa Siargao. Ang totoo kasi ay simula noong nagkita sila muli nito ay pinagmamasdan na niya ito kung katulad pa rin nga ba ito ng dati. Ngunit sa higit isang buwan na magkasama sila, hindi na niya ito nakita ulit na may kasamang ibang babae. Okay, I'm sorry kung hindi ko sinabi kanina na asawa kita at pati na rin sa pag-iwan ko ng wedding ring ko sa kwarto. Kasalanan ko na, okay? So, pwede ba tumigil ka na sa kaartehan mo riyan? Hindi bagay sa'yo, Gildark. Anya, napatitig naman sa kanya si Gildark. Maya-maya pa ay napabuntong hininga rin ito. It's okay. Alam ko naman na ang tingin mo lang sa namamagitan sa atin ay business partner. Ikinasal tayo para sa mutual interest ng isa't isa. Sabi nito, sinumpong na naman. Natotoo naman, hindi ba? Dahil naman doon kaya tayo nagpakasal. Yeah, you're right. But for me, hindi lang dahil doon. Pumintig ng malakas ang puso ni Amethyst sa kaba sa nais ipahiwatig ni Gildark. Hindi naman siya mangbang para hindi makaramdam sa sinasabi nito. Tumitig ito ng seryoso at masinsinan sa kanyang mga mata. At ewan ba niya, hindi niya magawang ilihis ang mga tingin niya sa lalaki. Nanatili ring nakapako ang mga tingin niya sa mga mata nito. Amethyst, I know that I hurt you before. Nakagawa ako ng isang matinding pagkakamali na nakasakit sa'yo at sumira sa atin. I also know na kahit sinasabi mong tapos na yon at nakamove on ka na, deep inside you may bahagi pa rin na hindi makalimutan ng nagawa ko. I never had the opportunity to properly say sorry to you, to all the mistakes and pain that I caused you. Pinaglayo na tayo kaagad, kaya hindi ako nakahingi ng tawad sa'yo, at walang nangyaring closure sa relasyon natin. Seryoso at mahabang pahayag nito na hindi na niya nagugustuhan. Gildark, please, ayoko na itong pag-usapan pa. Anya at pilit na pinipigilan ang sarili na madala sa emosyon. No, Ami. We must talk about this now. Hindi pwedeng lagi ka na lang umiiwas na pag-usapan ng nakaraan. Please, pakinggan mo muna ako at hayaan mo ako makahingi ng tawad sa'yo. Kinagat ni Amethyst ang ibabang labi niya at umiwas ng tingin dito. Wala na rin siyang magagawa pa kundi ang hayaan na ito. I'm so sorry, Amethyst. Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko. Dahil sa nangyari sa atin, ako naman talaga may mali. Patawarin mo ako, sweetheart. I'm so sorry for causing you pain and heartbreak. Sukdulan ng galit mo sa akin dahil nagawa kitang lokohin. Pero pinagsisihan ko na yun. At pinagsisisihan pa rin hanggang ngayon. Dahil sa isang pagkakamaling yun, nawala ang babaeng pinakamamahal ko. Please forgive me. At subukan mong mahalin ulit ako. Dahil kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na napigilan ni Amethyst ang sarili na maluha. Tumayo na si Gildark at lumapit sa kanya. Lumuhod ito sa harapan niya at niyakap siya. I'm sorry, Amethyst. Please forgive me. I'm sorry. I'm really sorry. Paulit-ulit na hingi nito ng tawad. Nanginginig din ang boses nito na patunay na umiiyak na rin ito. Ang gago mo, Gildark. Bakit mo nagawa sa akin yun? Mahal na mahal kita pero nagawa mo akong pagtaksilan. Bulalas niya ng mga hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. Ngayon ay nailabas na rin niya ito sa wakas. I know, baby. Ako may kasalanan. Ako ang sumira sa ating dalawa. Masyado pa akong bata noon at mabilis madala sa tukso. Patawarin mo ako, Ami. Naging marupok ako noon. Nadala ng kuryosidad. Please give me another chance, wife. Let's start over again. I promise na hindi na mauulit ang nangyari noon. Kung gusto mong parusahan ako, ayos lang. Tatanggapin ko. Basta magsimula lang tayo muli pagkatapos. Ibinuhos na lamang ni Amethyst ang lahat ng mga luha niya na para bang ang tagal na panahong naimbak sa mga mata niya. Siguro'y tama rin ito. Kaya siguro siya nakakaramdam pa rin ng inis at pait dito ay dahil hindi pa rin talaga siya fully nakaka-move on dahil wala silang maayos na closure. Sa mga nagawa ko sa'yo noon, Ami, I know hindi madali sa'yo na mapatawad ka agad ako. At malabo na rin mabigyan mo pa ako ng isa pang chance pero gusto ko pa rin sumubok. Anitaw at tumingala sa kanya. Natigilan siya sa pag-iyak at napatitig din sa mapupulang mga mata nito. Ami, I love you. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. I want to take this chance na makasama kita ulit to redeem myself. I want to prove to you na nagbago na ako at hindi na kita sasaktan ulit. Mahal pa rin kita, Amethyst. Please give me another chance, sweetheart.
Paulit-ulit pa rin pagsusumamo nito habang nakaluhod at umiiyak. Nakikita niya ang mga ginagawang efforts ni Gildark. Alam niyang hindi lang yun para mapatawad niya ito sa nagawa nito, kundi para humingi na pagkakataon pa na magkabalikan sila. Pero kaya pa ba niyang gawin yun? Kaya pa ba ng puso niya na tanggapin ng lalaking minsan nang dumurog dito? Kaya pa ba niyang sumagal ulit dito? Gildark, hindi madali ang hinihingi mo. Anya at dali-daling tumayo. Sumunod naman si Gildark at humabol sa kanya. Hindi ko naman hinihingi ang sagot mo ngayon, Ami. Sinabi ko lang to sa iyo ngayon para aware ka na gusto kong bumawi at gumawa ng paraan para magkabalikan tayo. Hinablot nito ang kamay niya bago pa siya makapasok sa silid niya. Bigla siyang niyakap nito na parang ayaw siyang bitiwan nito. Amethyst, I love you. Please just let me love you. Hayaan mo akong iparamdam sa'yo na hindi nagbagong pagmamahal ko para sa'yo. Pakiusap nito. Napapikit na lamang si Amethyst. Nagugulo ang buong pagkatao niya ngayon sa ginagawa ni Gildark. Pamilyar na pamilyar pa rin ang yakap nito. Kahit kailan naman kasi ay hindi nawala ang pagmamahal niya rito, kahit nalabi siyang sinaktan noon ni Gildark. Pero bago siya pumayag sa kasunduang kasal, sinumpa niya sa sarili na hindi na niya hahayaan ang sarili na bigyan ito ng pagkakataon na makapasok ulit sa puso niya. Ngunit sa nangyayari ngayon, nagtatalo na ang isip at puso niya sa dapat na pa siya. Bahagya siyang binitiwan ni Gildark at hinawakan ng baba niya para itaas ang mukha niya. Muli silang nagkatitigan at ang hatid nito sa kanya ay labis na kaba. I will do anything, mahalin mo lang ako ulit, Ami. I can't just give up on you now that I have the opportunity to win you back again. You're my everything, Amethyst. Anito at nabigla na lamang siya nang halikan siya nito sa labi. Natulala siya at tila nabato sa kinatatayuan. Halos mabingi siya sa malakas na tibok ng puso niya ng mga oras na yon. Gusto niyang itulak si Gildark dahil yun ang utos ng utak niya. Pero ang sigaw ng puso niya ay hayaan ito at suklian din ang mga halik nito. Unti-unti, tuluyan ding sumuko ang isip niya at nagawagi ang sigaw ng puso. Sa pagpikit ng mga mata niya ay hinayaan na niya ang sarili na madala sa maiinit na halik ni Gildark. Namiss niya ang yakap at halik nito. Never siyang sumubok magmahal ng iba matapos nilang wakasan ang pagmamahalan nila noon. Si Gildark lang ang kabisado at kilala ng puso niya. Nang gabing yon, nangyari ang mainit na tagpo sa kanilang dalawa na hindi niya inaasahan. Nang magising si Amethyst kinabukasan ay mataas na ang sikat ng araw. Una niyang naramdaman ay ang sakit ng katawan. Dahil doon ay bumalik sa alaala niya ang nangyari sa kanila ni Gildark. Nakakainis ka, Amethyst. Bakit ang rupok mo? Hinayaan mo may mangyari sa inyo ni Gildark matapos niya humingi ng tawad. Inis niyang sermon sa sarili. Naputo lang yun nang pumasok si Gildark na may bitbit na tray na naglalaman ng pagkain. Good morning, sweetheart. I cooked some breakfast for us. Nakangiting bati nito. Nailang siya at nahiya rito. Hindi niya halos ito matingnan dahil sa nangyari. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tanong nito. Pero sa halip na sumagot ay tinitigan lang niya ito ng masama. Sabi ko nga, I'm sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko kagabi. Nadala na kasi ako sa sobrang pagkasabi ko sa'yo. Dinagdagan pa na sinabi mong mahal mo pa rin ako habang nakayakap ka sa akin ng mahigpit. Sa narinig ay automatikong nanlaki ang mga mata niya at marahas na napalingon dito. Unti-unti niyang naramdaman ang init na gumapang sa mukha niya. Anong sinasabi mo? Wala ako natatandaan na sinabi ko yun, Gildark. Sinungaling ka. Anya, pero ang totoo ay hindi rin siya sigurado. Baka nga nasabi niya yon ng oras na may ginagawa silang milagro. Napangiti naman ng malaki si Gildark. Hindi ako nagsisinungaling, sweetheart. Ilang beses nga kitang tinanong kung mahal mo ako at sinasagot mo naman ako ng oo. Hindi rin sana nangyari sa atin yung nangyari kagabi kung wala akong confirmation na nakuha galing sa'yo. Hindi na nakasagot si Amethyst at nagtalokbong na lamang ng kumot. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili na nasabi niya ang mga yon. Huwag ka nang mahiya, sweetheart. You made me so happy nga eh. Pakiramdam ko, kaya ko ulit makailang round sa sobrang saya ng puso ko. Tumatawang hirit pa nito. Tumahimik ka nga, Gildark. Hindi na ito ulit mauulit. Damuho ka. Nilinlang mo lang ako. Sigaw naman niya na para nang sasabog ang mukha sa init. I didn't trick you, wife. Aminin mo na lang kasi na mahal mo pa rin ako. Buko ka na rin naman eh.
But no worries, may reward naman tayo soon. Anong pinagsasasabi mo riyan? Bigla niyang naalis ang talukbong na kumot at tiningnan ng masama ang asawa. Reward? A baby? Remember, wala tayong ginamit na protection. So expect our panganay, wifey. Huwag kang ang kupal dyan. Hindi mangyayari yon. Irregular ako. Mangyayari yun, wifey. Wait for a while at magkakapanganay na tayo. Pinagpawisan kaya natin yun at binuo sa pinagbuklod natin pagmamahalan. Gago. Gago na mahal ka, sweetheart. Mwah. Inirapan lang niya ng marahas ang pilyong asawa. Maghapon ay wala silang ibang ginawa kundi magkulong lang sa kwarto. Hindi siya iniwan ni Gildark dahil hirap pa rin talaga siyang kumilos dahil sa nangyari sa kanila kagabi. Hiyang-hiyaman ay wala rin naman siyang mapagpipilian kundi hayaan na lamang itong asikasuhin siya. Paano yung surfing lessons natin? Naitanong niya habang nakahiga sa kama. Nasa tabi naman niya si Gildark na nakayakap sa ulo niya. Nakausap ko na si Fernan at sinabi ko na sa susunod na araw na lang tayo ulit magsisurf. Hindi mo pa rin naman kaya na bumangon kaya magpahinga ka muna, sweetheart. Kasalanan mo kasi to. Second chance lang ang hinihingi mo kagabi pero umisa ka na kaagad. Ang tindi mo rin no? Ganyan ka ba sa mga babae mo ha? Inis niyang sabi at pinalo ang braso nito. Natawa naman si Gildark. Sorry na nga, pero hindi ko rin pinagsisisihan ang nangyari sa atin. That was actually the happiest moment in my life. Pero hindi naman ibig sabihin na may nangyari sa atin. Hindi ko pa rin gagawin ang ipinangako ko. Liligawan pa rin kita, Ami. At ipapakita ko pa rin sa'yo kung gaano kita kamahal. Sabi nito at humalik sa tuktok ng ulo niya. And I swear, hindi ko to ginagawa sa ibang babae. Oo, pilyo ako at mapagbiro. Pero ikaw lang ang mahal ko. At gusto kong pag-alayin ang sarili ko at ang macho kong katawan. Bolero, akala mo naman maniniwala ako. Maniwala ka man o sa hindi, totoo mga sinabi ko. And I want to make this right. Kapag handa ka na ulit, gusto kitang pakasalan ulit sa ikalawang pagkakataon, wife. Pero this time, hindi na dahil sa agreement, kundi dahil mahal na natin ang isa't isa. But for now, hayaan mo muna akong bumawi sa lahat ng nagawa ko sa iyo, Ami. I will make you fall in love with me again. Hindi na tuloy siya nakapagsalita dahil deep inside ay kinikiliti rin siya ng kilig. Ewan ba niya? Bigla na lamang siyang binago ng naging pag-uusap nila ni Gildark ng isang gabi lamang. Kung ano man ang mangyayari, hiling lang ni Amethyst ay sana hindi na siya ulit masaktan pa. Sinulit nila ng lubos ang nalalabi nilang araw sa Siargao. Bukod sa pagsisurfing ay nakapaggala na rin sila sa buong lugar at nakabili na rin ng mga ipapasalubong. Hindi inaasahan ni Amethyst na ang ilang araw nilang pag-stay sa Siargao na dapat ay para lamang mag-surfing ay naging daan pala para muling mabuksan ang puso niya kay Gildark. Nagmambaltita lang naman siya lagi dito, pero ang totoo ay mahal na mahal niya rin ito. Mukhang tama nga sina ate at si Cathy. Mukha nga kami nag-honeymoon ni Gildark dito sa Siargao. Anya habang tinitingnan ang kiss mark sa bandang dibdib niya. Nasundan pa kasi ang nangyari sa kanila noong isang gabi. Hindi naman siya nagsisisi. Alam niya na kahit hindi niya bigkasin ang salitang mahal, dama ni Gildark ang pagmamahal niya rito sa kilos niya. Pagbalik nila sa Maynila ay tuluyan nang nagbago ang dating samahan nila sa mansyon. Ngayon kasi ay sa salid na nito siya natutulog at 3 linggo na silang araw-araw na gumigising na magkatabi. Walang ibang hatid ang bawat araw na yon kay Amethyst kundi saya. Cathy, na-confirm mo na ba ang venue kung saan gaganapin ang art exhibit natin? Tanong niya sa kaibigan habang siya ay nagpipinta sa kanyang studio. Pang-ilan na yun sa mga ipininta niya sa loob ng 1 linggo. May gaganapin kasi siyang art exhibit sa susunod na linggo, kaya naghahabol siya ng mga painting na pwede pang idagdag sa exhibit. Oo, Ami, okay naman na. Actually, galing na nga ako rin kahapon para tingnan ng lugar. Tamang-tama yun para sa dami ng paintings na i-exhibit mo. Sagot nito at nanonood na sa pagpipinta niya. Inspired na inspired ka naman dyan? Dahil ba yan sa nadiligan ka na rin sa wakas? Sabi ko na honeymoon talaga mangyayari sa inyo rin sa Siargao eh. Biro nito. Naiiling na napangiti naman siya. Ewan ko sa'yo, Cathy. Nakikiusyoso ka na naman sa love life ko. Bakit kaya hindi ang love life mo ang unahin mo nang magka-boyfriend ka na rin? Aba, at ipinasa pa talaga sa akin ng usapan. Huwag mo madaliin ang love life ko, girl, dahil darating din yan.
Ang pag-usapan natin, yung love life mo. Ano na, tototohanin na talaga ang buhay may asawa niyo ni Sir Gildark? Tanong nito. Muli ay napangiti na naman siya. Hindi kasi muna nila sinasabi sa mga kaibigan at kaanak nila ang status ng relasyon nila ngayon. Pero mukhang nakakaramdam na rin naman ang mga ito. Kahit ang ate nga niya ay pansin na ang ibang saya niya tuwing nagkikita sila nito. Pero wala naman itong sinasabi. Siguro hinihintay na siya mismo ang magsabi. Ay, bahala ka nga, Cathy. Ang mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng bagong canvas. Bilis. Itabi mo na rin tong natapos ko. Anya at iniabot dito ang katatapos lamang na painting. Habang hinihintay na bumalik si Cathy ay tumayo na muna siya sa pagkakaupo. Halos buong maghapon na siyang nakaupo at nagpipinta, kaya nag-inat na muna siya ng katawan. Pero maya-maya ay bigla na lamang umikot ang paningin niya. Sinubukan niya pang humawak sa stand ng canvas sa gilid niya, pero bumagsak ito kasama siya. Ang huling narinig na lamang niya ay ang pagsigaw ni Cathy. Samantala, nasa kalagitnaan ng board meeting si Gildark nang makatanggap siya ng tawag mula kay Cathy. Dala ng pagtataka ay sinagot niya ito. Sir Gildark? Sir, nasa ospital po kami ngayon. Dinala ko si Ami rito. Nawalan siya ng malay sa studio kanina. Mabilis na sabi nito na ikinagulat niya. What? Just wait for me there. Pupunta na ako. Malakas niyang sabi dahilan para maputol ang meeting. Nagtaka ang mga nasa loob na hindi na niya pinag-aksayahan ng oras. Nang makarating sa ospital ay dali-dali siyang bumaba at tinakbo ang information desk. Tinanong niya rito kung nasaan si Amethyst at nang ibigay ang room number nito ay muli siyang tumakbo papunta roon. Where's my wife? What happened to her? Bulalas niya nang itulak ang pinto ng silid. Napatingin sa kanya ang mga tao sa loob. Pero ang una niyang nilapitan ay si Amethyst na may malay na at nakasandal sa hospital bed. Mabilis siyang umupo sa gilid nito at hinaplos ang mukha ng misis. Sweetheart, what happened? Are you okay? Ang sabi ni Cathy, hinimatay ka raw sa studio. May masakit ba sa'yo, ha? Tell me. Aligaga at alalang-alala niyang tanong. Kumalma ka muna, Gildark. Hayaan mo magpaliwanag sa'yo ang doktor. Sabi naman ng ate ni Amethyst. Nasa loob din ng silid si Cathy at ang isang doktor na babae. Humarap siya sa mga ito. Dok, ano po bang nangyari sa asawa ko? Bakit siya nawalan ng malay? Is there a serious problem with her health? Tanong niya rito. Ngumiti naman ito. Mr. Silvestre, wala naman pong serious problem sa kalusugan ng asawa niyo. In fact, isa nga po itong magandang balita. Ha? Nahimatay ang asawa ko, Dok. Anong magandang balita ron? Is she sick? Pikon na bulalas niya. Humawak si Amethyst sa braso niya para pakalmahin siya na effective naman. Well, ang dahilan ng pagkawala niya ng malay ay dahil sa nagdadalang tao ang asawa mo, Mr. Silvestre. Your wife is 2 weeks pregnant. Masayang balita ng doktora. Natulala muna si Gildark na parang hindi makapaniwala sa narinig. Tiningnan niya ang mga tao sa loob ng silid na yon na kapwa masasaya. Nang harapin niya si Amethyst ay tahimik lang itong nakatitig sa kanya at maluha-luha ang mga mata. Is it true? You're pregnant, sweetheart? Magiging daddy na ako? Nauutal niyang tanong, dala ng halo-halong emosyon. Kagat-labi namang tumango si Amethyst. Oo, Gildark. Magiging daddy ka na. Di ba sabi mo mabubuo na ang panganay natin? O ito na. Nagkatotoo na ang sinabi mo. Nakangiting sagot nito. Sa sobrang tuwa ay napayakap siya kay Amethyst. Magiging daddy na ako! Magiging daddy na ako! Yes! Paulit-ulit na sabi niya. Ramdam ng mga naroon ang labis-labis na saya niya na sa wakas ay magkakabunga na ang pagmamahala nila ni Amethyst. Matapos masiguro na ayos na si Amethyst ay pinayagan na rin silang makauwi. Hanggang sa pag-uwi sa mansyon nila ay para pa rin siyang nakalutang sa alapaap. I can't believe na magkakababy na tayo, sweetheart. Alam mo ba to agad? Why didn't you tell me? Tanong niya habang magkayakap silang nakahiga sa kama. Hindi ko rin alam, Gildark. Nagulat din ako kanina nang sabihin ng doktor na buntis ako. Hindi ko na kasi namamonitor ang monthly period ko at wala rin ako nararamdaman na signs na buntis na pala ako. Maybe dahil sa pagkaabala sa studio. It's okay, sweetheart. Ang importante ayos ka lang. Kayo ni baby. Nag-alala talaga ako kanina. Akala ko may masama nang nangyari sa'yo.
Ani at hinalikan ng ilong nito. I love you, Ami. Makinig ka sa bilin ng doktor na wag muna magpapagod Mas mabuti na rito ka lang muna sa bahay. Pero may darating akong art exhibit. Next week na yun. Hayaan mo na muna si Cathy na umasikaso nun. Siya na rin naman ang nagsabi na kayang-kaya na niya yun. Ang importante, magpahinga ka. Pupunta pa rin naman tayo sa art exhibit mo. Basta magpapahinga ka lang muna ngayon. Wala na rin namang nagawa si Amethyst kundi tumango at sumang-ayon na lang sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay walang ibang ginawa si Gildark kundi samahan at alagaan si Amethyst. Naibalita na rin niya sa mga magulang niya ang pagbubuntis ni Amethyst na higit na ikinatuwa ng mga ito. Halos araw-araw ay naroon ang mga magulang niya, pati na rin ang ate ni Amethyst para bisitahin ang misis niya. Excited ang lahat sa panganay nila. I'm super excited and happy na magkakaapo na ako sa wakas. Hindi na ako maiinggit sa mga amiga ko na may mga cute na apo. Masayang sabi ng mom ni Gildark. So now that you two have a baby, ibig lang ba sabihin nito ay maayos na kayo? I mean, may namamagitan na talaga sa inyo? Sunod namang tanong ng daddy niya. Nagkatinginan sila ni Amethyst. Ngumiti ito sa kanya at tumango. Magandang oras at pagkakataon na rin yun para sabihin ang totoong status nila na naroon ang mga magulang niya at ang ate ni Amethyst. Ang totoo niyan, Mom, Dad, ate ko rin. Amethyst and I are working a relationship mula nung nagbakasyon kami sa Siargao. Mahal pa rin namin ang isa't isa at gusto namin na ayusin at ituloy ang nasirang pagmamahala namin noon. Actually, I'm planning to marry her again na hindi na dahil lang sa agreement. I will marry her again and this time because of our love. Sabi niya habang nakatitig kay Amethyst na masayang nakangiti lang din sa kanya. Really? So there's another reason to celebrate pala. I'm so happy for the both of you. Finally, nahanap niyo na rin sa mga puso niyong kapatawaran mga anak. Masaya ako na hanggang sa huli, kayo pa rin pala ang para sa isa't isa. Binigyanan talaga kayo ng pagsubok noong kayo pa. At ngayon ay napatunayan niyo na kayo talaga para sa isa't isa. Maluhaluhang sabi ng mommy ni Gildark bago yumakap sa kanilang dalawa ni Amethyst. Nang mga sandaling yon ay buong-buo na si Gildark. Nagpapasalamat siya sa bagong pagkakataon na ibinigay sa kanya para bumawi kay Amethyst. Walang mapagsidlan ang saya ng puso niya. Makalipas ang isang linggo ay sumapit din ang araw ng art exhibit ni Amethyst. Tuwang-tuwa siya na punong-puno ang art gallery at maraming pumunta para suportahan siya. Sa mismong event din ay ini-announce niya ang pagbubuntis at ang balak na pansamantalang pagpapahinga. I'm really so proud of you, sweetheart. Ani Gildark at yumakap sa likuran niya. Thank you, hubby. Salamat sa pagsama sa akin dito. Of course. Special event to ng mahal ko, so I must be here to support you. I've been silently cheering for you sa mga achievements mo noon. At ngayon na nandito na ako, I promise to you na nasa tabi mo na ako palagi kasama sa lahat ng tagumpay mo. Napangiti si Amethyst at pumihit paharap kay Gildark. Tulad niya ay kitang-kita rin ang saya sa mga mata nitong nakangiti. Thank you, Gildark. That means a lot to me. Aniya at hinaplos ang mukha nito. No, sweetheart. I should be the one thanking you for giving me another chance. Thank you sa pagbukas ulit ng puso mo at hinayaan akong pumasok ulit sa buhay mo. Salamat sa muling pagsukal sa akin. I promise, this time, hindi ka na matatalo sa pagtaya sa akin, wifey. Maya-maya ay nagulat si Amethyst nang lumuhod ito at naglabas ng red box sa bulsa nito. Napunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Amethyst de Castro Silvestre, with all the love in my heart, will you marry me again? Tanong nito. Napahawak sa dibdib niya si Amethyst at walang pagdadalawang isip na tumango. Yes, I will marry you again, Gildark. Masayang sagot niya. Tumulo ang luha niya sa labis na galak habang sinusuot ni Gildark ang singsing sa kamay niya. Tumayo rin ito pagkatapos at sinial siya ng halik na umani ng palakpakan at pagbati mula sa mga tao sa exhibit. I love you, Amethyst. Thank you so much. Bulong ni Gildark habang nakalapat ang noo nila sa isa't isa. Nakapikit din siyang ngumiti. I love you too, Gildark. Thank you too for not giving up on me. For being so makulit. Kahit na sumpungin ako at maldita sa'yo, hindi mo pa rin ako sinukuan. Dahil mahal kita.
Napagkasunduan nila ni Gildark na ikakasal sila matapos niyang manganak. At nang dumating ang araw ng panganganak niya ay kulang na lang magpa-party si Gildark sa tuwa. Maayos na isinilang ni Amethyst ang una nilang anak na isang healthy baby boy na kamukhang kamukha ni Gildark. At bilang regalo, itinuloy ni Amethyst ang unfinished portrait na binili ni Gildark noon. Naroon na ngayon sa painting si Gildark at ang anak nila, isang larawan ng masayang pamilya. 7 buwan matapos niyang manganak ay sunod namang idinaos ang kasal nila ni Gildark na punong-puno ng tunay na pagmamahal. Lahat ng mga naging saksi sa simula pa lang ng pag-iibigan nila ni Gildark at sa naging problema nila ay naroon para saksihan ang pinakamatamis na sandali ng kanilang buhay. Ang kwento ng pagmamahalan ni Amethyst at Gildark ay patunay na walang imposible sa mga pusong nagmamahalan. Naudlot at nasira man sa isang pagkakamali ang kanilang relasyon noon, kapwa naman sila nabigyan ng ikalawang pagkakataon para ayusin to. Nang ibabaw ang pagmamahal kaysa galit, kaya naman kalaunan ay naibigay din ni Amethyst ang pagpapatawad sa kanyang asawa na minsang nagkamali. Sabi nga, sometimes, love needs a second chance because it wasn't ready for the first time. It fails at first, but it only grows stronger and learns how to last a lifetime. At ito ang pinatunayan ng pagmamahalan ni Amethyst at Gildark, dahil kung hindi sa second chance, siguradong hindi nila tinatamasa ngayon ang kaligayahang sa isa't isa lamang nila matatagpuan. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.